Breaking news. Perfect Mr. President ang lupit. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ibalita mismo ng palasyo ang pakikipagsanib puwersa niya sa isang mayaman, makapangyarihan at payapang bansa. Eto malupit mga kababayan dahil sila mismo ang sumugod dito sa ating bansa para makausap ng personal ang ating mahal na BBM. Mga usapang depensa, geopolitikal, pakikipag-alyansa at pagpapaigting ng samahan at iba pang mabibigat na bagay lamang naman ang kanilang mga tinalakay. Kaya naman mga kababayan, hindi talaga maitatago sa buong mundo kung gaano kasikat worldwide ang ating Pangulong BBM. Dahil sunod-sunod ang mga matataas na tao ang pumupunta sa Pilipinas para suyuin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga bansa sa pagtugon sa mga isyong geopolitikal, particular sa West Philippine Sea, habang tinatanggap niya ang partisipasyon ng mga kanluraning bansa sa pagbuo ng pagkakaisa laban sa dayuhang panghihimasok sa pinagtatalunang karagatan. Sinalubong ni Pangulong BBM ang German Federal Minister of Defense na si Boris Pistorius na sa Malacanang sa isang courtesy call event. Siya ang kauna-unahang German Defense Minister na bumisita sa ating bansa. Sa kanilang pagpupulong, sinabi ni PBBM sa pinuno ng depensa ng Germany na dapat subukan ng mga bansa ang lahat, kabilang ang diplomasya na sinabi niyang hindi lubos na mahuhulaan. Binanggit ni PBBM kung ang Pilipinas lang ang gagawa nito, hindi nito kasing epektibo at ganon din ito sa Germany. Idinagdag ng Pangulo na ang patakarang panlabas ng bansa ay nakabatay sa dalawang imperative, kapayapaan at pambansang interes na parehong naging mabisang gabay para sa Pilipinas. Para sa kanyang bahagi, sinabi ni Boris Pistorius na ang pagtayo ng magkasama upang ipakita ang pagkakaisa para sa kapayapaan ay mahalaga na binibigyang diin ang pangangailangan at kalinawan ng seguridad na mag-uugnay sa dalawang bansa sa isa't isa. Dumating ang Federal Minister Defense ng Germany dito sa bansa noong August 3 para sa kanyang 3 araw na pagbisita sa bansa, na bahagi ng kanyang pagbisita sa Indo-Pacific region. Ang opisyal ng Germany ay bumisita sa Hawaii bago tumuloy sa South Korea at dito sa ating bansa. Matatanda ang bumisita si PBBM sa Germany noong March 2024 para sa kanyang 3 days working visit para pagtibayin ang bilateral na relasyon and to foster partnership in various areas of mutual cooperation ng Pilipinas at Germany. Samantala, nangako naman si PBBM sa lahat ng Pilipino na patuloy ang kanyang pagtatrabaho para sa lahat ng mamamayang Pilipino at tiyakin ang kanilang kapakanan sa gitna ng pinakahuling resulta ng survey ng Okta Research na nagpapahiwatig ng pagdami ng kanyang mga taga-suporta. Hiniling ni Pangulong BBM na magkomento sa kinalabasan ng kamakailang survey ng Okta Research na nagpakita na ang bilang ng mga maka-Marcos Pilipino ay tumaas sa 36% noong June 2024 mula sa 31% noong March ngayong taon. Ayon sa Pangulo, good news ang survey. Nangako siyang susuportahan ang mga programa ng gobyerno. Sinabi ni PBBM na nag-decide ang pamahalaang Marcos para tuloy-tuloy na pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Sinabi din ng Pangulo na asahan ng lahat ng mamamayang Pilipino na tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para sa pagpapabuti ng buhay ng bawat Pilipino. Apo, Islet? Sir, magbibigay po ba ng walay na reward ng Office of President? I cannot hear you, sorry. Magbibigay po ba ng walay na reward ng Office of President kay Carlos For? Yulo? Carlos Yulo, sir. Well, why not? Yeah, I don't see why not. You know, he deserves everything that anybody is willing to give him. And actually, dahil may monetary reward na siya kung saan nanggagaling, ang talagang pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya, ano pa maitutulong ng pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalists sa Olympics. At nadaanan niya lahat yan. He went to the Tokyo Olympics.
He has now won his 2 gold medals in the Paris Olympics. That kung ano pa ang aming gagawin. Because alam naman natin, itong mga atleta, hindi lang ang sarili ang kanilang iniisip, kundi pagandahin pa at maging mas maganda pa ang performance dun sa sport nila at sa buong sport ng Pilipinas. So that is really, I think, a more significant effort. And that's why I will ask Kaloy Yulo kung ano ba talaga sa palagay niya. Ano pang pwedeng gawin ng pamahalaan para dumami ang ating mga. How much kaya, Mr. President? How much po yung pwedeng send? No, I'm going to ask him what can we do. He has already 20 million, he has already, I don't know, I think, if he needs, hindi na siguro siya mangangailangan ng pera, pero para sa akin, ang interest ko, dumami ang medalist kagaya niya. Anong kailangan gawin? Do we have to change the organization? Do we have to, kung it needs to be funded? Si Kaloy Loizaga is going to go. Ay, sorry. yun ang pinakakilala kong Kaloy. So, Kaloy Yulo, I think he will continue to greater heights in sport. Dahil matagal na siyang world champion eh. Dapat yung Tokyo, dapat nanalo na siya, nadagalang eh. Pero ngayon, nakita natin ang tunay ng kakayahan. And again, I think he will be the best person to ask what else it is that we can do. Next question, Kenneth Pacheco. Nakahalata yung edad ko. Kalilisa. May base po sa Octa Research, tumaas po sa 36% yung mga sumusuporta po sa Marcos administration mula sa dating 31%. May we get your reactions about this? Well, of course, good news lang yan yung maraming sumusuporta sa iyo. We don't, I'm sure yung mga analysts dyan magsasabi kung anong mga tunay na ibig sabihin dyan. But I have to say that it is nice to know that people are beginning to understand what we're trying to do. And I think that may be because we really don't, hindi kami nagde-decide dahil para sa magandang survey. Nagde-decide kami para pagandahin ang buhay ng Pilipinas. Kaya tuloy-tuloy ang mga ganun pa rin ang gagawin namin. Alright? Okay. Sir, just would like to get your thoughts on the recommendation of 22 senators to suspend muna yung PUB modernization program. Yeah. What are your thoughts? Well, I disagree with them because sinasabi nila minadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. 80% have already consolidated. So paano naman? If yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi, ituloy natin. So that's what we will do. Thank you, Mr. President.